Muli magandang araw po sa inyong lahat. Tuloy natin ang discussion natin sa subject na ito, logic. No? Sa aking YouTube channel, pinangalanan ko itong Philosopher's Logic. Okay, so tuloy natin. Nandito na tayo sa next logical concepts na tatalakayin natin. At ito yung sound arguments, valid arguments, and invalid arguments. Lahat itong mga konseptong ito ay puro logical concepts ito. Unlike dun sa mga nauna, sa terms and words, yung term ang siyang logical concept, yung word hindi. Grammatical term or grammatical concept yung words. Tapos yung proposition and declarative sentence, yung declarative ay grammatical concept para sa mga grammarian, samantalang yung proposition ay logical. Tapos yung formal language and natural language, yung formal, yun yung language na ginagamit sa logic para maging calculable yung mga relations ng statements in forming an argument. Okay? So, tapos, yung premise conclusion, yung letter D natin, okay, pareho na yun na logical concepts. Okay? Yung premise conclusion, kasi pareho yun na involved doon sa pagpo-form ng argument. Okay, so next letter E, okay, doon pa rin tayo sa arguments, pero ano pa pinagkaiba ng sound arguments, valid arguments, and invalid arguments? Okay, unahin muna natin i-distinguish yung valid sa invalid. Okay, so di ba meron tayong tinatawag na premise, conclusion? Pag nakakita kayo ng tatlong dots, ibig sabihin nun, conclusion yun ha. Sa halip na sulat natin C. Conclusion yun. Tapos yung P are premise. Okay. So, meron tayong apat na occasions kasi. Yung occasions ng pag-relate ng propositions bilang premise at saka conclusion. Okay, ano yun? So, yung, di ba, gaya na sinabi natin sa mga nagdaan nating pag-aaral, sabi natin, arguments are composed of propositions. Okay? As the argument's premise and the argument's conclusion. Okay? So, some of them, or one of them, depending upon the number of premises, okay, one of the sets of propositions in forming an argument is what we call the premise or the premises, and the other set is what we call the conclusion. Now, it has been said also, it has been explained, in our previous topics, that the basic notion of a proposition is it is either true or false. It cannot be neither true nor false. So, may truth value siya na either true or false. Kaya ngayon, gagamitin natin yung proposition, Di ba? Sabi natin, hindi siya declarative sentence. Then, ang declarative sentence, bagamat ang proposition ay declarative, at ang declarative ay proposition, pero we are dealing with propositions, declarative sentence as propositions, because we are dealing with their assertions and their truth values. Okay, now, so there are 4 occasions in forming an argument. So, we have the true premise and true conclusion. Okay? We have the false premise and false conclusion. We have also false premise and true conclusion. And the last one is the true premise, false conclusion. Okay? So, yan yung 4 instances or occasions in forming an argument when relating premise and conclusion. Okay? Kahit maraming premises, Kung maraming premises, para maging true yung premise sa kabuuan, lahat-lahat sila, dapat lahat yung true. Okay? Pag isa doon false, consider the false na yan. Okay, now, so, may 4 na occasion. Now, i-distinguish muna natin dito, sa tatlong ito, yung valid at saka invalid arguments. Anong pinagkaiba? Yung tatlong occasions, yung true premise, true conclusion, false premise, false conclusion, false premise, true conclusion, yan tatlong yan ay valid yan. Kaya ngayon, kaya nilagay ko, di ba? Yan tatlong yan, puro valid yan. Okay? The only instance in forming an argument which is invalid is that argument having true premises or true premise
but with false conclusion. So, ito yung definition ngayon ng invalidity. Ayan? So, kaya ilan lang yung invalid? Isa lang. True premises, false conclusion. True premise, false conclusion. Yung tatlo, true, true, false, 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 true, lahat yan valid. Okay? So, yun yung pagkakaiba ng valid sa invalid. Okay? Now, ang tanong naman, ano na ang pagkakaiba ng sound argument sa valid arguments? Okay? So, ang pagkakaiba ng sound arguments, ito, kita na dyan, no? Again, tatlo yung instances ng valid, di ba? Okay? True, true, false, 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 true. Lahat yan valid. Pero, kaya masasabi natin, lahat ng valid arguments, ayan o, sabihin natin, okay, ulit ha. Yung tatlong valid arguments, valid sila pero hindi lahat sila sound. Okay? Then, ang sound lang na argument ay yung true premise, true conclusion. Okay niya? So, yun lang yung sound. Kaya pwede nating sabihin, pagkakaiba ng sound arguments sa valid arguments, ayan o, all sound arguments are valid, but not all valid arguments are sound. Okay? Ano lang yung sound? Yung true ang premise, true ang conclusion. Okay? O kaya pwede na lang natin sabihin, true ang premise, without mentioning the truth value of the conclusion. Because once we say sound argument, okay, and its premises are true, automatic ang conclusion yung true. Hindi pwede maging false din. Kasi kapag nag-false siya, magiging invalid siya. Kanya? Okay? Eh hindi po pwede maging false ang conclusion ng sound kasi nga, ang definition ng sound arguments ay the argument is sound, okay, if and only if it is valid and its premises are true. Okay? So, malinaw? Okay. Now, yung ibang instances, yung false, 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 true, valid din yan, kagaya ng sound. Valid yan. Pero itong dalawang ito, valid siya pero hindi siya sound. Dahil ang sound lang ito. Malinaw po? So, I hope malinaw sa inyo yan. Okay, kaya again, okay? Bilisan natin ha? Okay. Ang invalid arguments lang, yung true premise, false conclusion. And the rest are valid. But among the valid arguments, only the argument that is valid and the premise or premises are true, that is the only instance in forming an argument which is sound. Okay? And the other two, false, 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 true, valid lang sila pero hindi sila sound. Okay? So, malinaw sa atin? Okay? Malinaw? So now, gawin natin ganito. Meron pang ibang definitions ng validity, okay? Ng invalidity, pero mamaya na yun, no? Gawin natin itong ganito, okay? I-rewrite natin ito sa ganitong paraan. Okay, so malinaw na yan, ha? Okay. So, yung relation kasi ng premise at saka ng conclusion, okay, yung relation niya na, okay, ito ay kinokonekta ng tinatawag nating conditional connecting. Ang tawag dito, class, ay horseshoe. Okay, horseshoe. Okay. Horseshoe. Okay. Na ano ang sinisimbolize o anong symbol ang horseshoe? Ano ang sinisimbolize niya? Ang sinisimbolize niya ay conditional statement. Okay, conditional. Or yung if-then statement. Di ba, meron tayong if-then statement sa compound statement. Di ba? If Peter is a Christian, then Jesus is his teacher. Ano ba? Ganon, di ba? If it rains, then the ground is wet. Okay? If I study hard, if you study hard, then you will get a good grade. Now, yung relation ng if statement at saka then statement, ay etong if statement ay yun yung premise. At yung then statement, ito yung conclusion. Now, yung premise at yung conclusion o yung if and then propositions or statements ay kinokonekta ng conditional connecting. At yun yung horseshoe. Yan. Okay, kaya ganito gawin natin ha. Okay, form tayo ng argument, no? Gamitin na natin yung symbol na sa mga propositions. Mag-start tayo ng PQR. Ano yung PQR? Any propositions.
Ganyan sa logic no? Okay, sa mathematics XYZ. Okay, so gamitin muna natin yung PQ kasi dalawa lang naman no? Premise at saka conclusion. Okay, so yung P na premise o proposition para sa premise, tapos connected by the connecting word if then, no, which we call the conditional statement. Diba? Diba meron tayong either or yung disjunction at saka yung both na conjunction. Okay. So, tapos Q. Ano yung Q? Another statement or proposition. So, proposition, if proposition or yung tinatawag na antecedent. Tapos yung then, tinatawag na consequent. Okay? Tinatawag din ito na premise, ito ay conclusion. Okay? Diba pag sinabi mong if, ibig sabihin premise yun then conclusion yun. Okay now, so i-form lang natin ng ganito. So premise, conclusion, diba? So ano yung apat na instances natin? So we have true premise, true conclusion, meron tayong false premise, false conclusion, meron tayong false premise, true conclusion. Ay, naisulat ko pala 0-1 ano, okay. Sige, ganyan lang. Tapos, true premise, false conclusion. Okay, where 1 is true, proposition, and false, 0 is for false. Okay? Ganyan na kasi ginagamit ko sa symbolic logic no? Okay, so ganyan na lang O sige, gusto niyo balik natin. Hindi, ganyan lang, mas maganda, no? Okay. Okay, so 1 is true, 0 is false. Okay. So yung true premise, true conclusion, ito lang yung tinatawag na sound argument, di ba? Okay, gurahin ko na to Okay, ito yung sound. Okay? Tapos, itong tatlong ito, kasama si sound, ito yung valid arguments. Okay? Tapos, itong nag-iisang ito lang yung invalid. So, malinaw, nire-write ko lang naman yung kanina. Okay? Okay? So, true premise, false conclusion, invalid. Otherwise, valid ang arguments. Okay? Sound arguments are defined as an argument which is valid and the premises are true. Its premise is true. Okay? Now, anong gusto nating ipakita dito? Okay. Mapapansin nyo, kapag false ang premise, di ba? Kahit ano pa yung conclusion niya, false man o true yung conclusion, valid siya. Ano? Valid siya. Basta false yung antecedent o yung premise, kahit na ano pa yung conclusion niya, true or false, valid yan. Another thing, kapag true yung premise, okay, nasa na yan? True yung conclusion, ayan o, true conclusion, ito, dalawang to, di ba? True yung conclusion, kahit ano pa yung premise niya, mapa-true o mapa-false, valid pa rin siya. Ako niya? Okay, so anong tawag dyan? Now, kung magkagayon, ito yung tinatawag na paradox of material implication. Okay, ano yung ibig sabihin ng material implication? Yung material implication ay kaparehas lang ng conditional statement. Diba? If then. Ibig sabihin, yung material implication is a statement, no? Is a statement, okay? Connecting, a compound statement connecting the premise and the conclusion. Diba? Diba? Antecedent, consequent, premise, conclusion, connected by the if-then connecting. Okay? Na sinisimbolize ng horseshoe. Now, yan kasi yung relation ng tinatawag nating premise at saka conclusion. Ay ano, conditional. Ang nagre-relate sa kanila o nagko-connect sa kanila. Now, so, tinatawag din ito na material implication or conditional statement. Again, kaya yung argument ay statement din siya sa kabuuan. Ang tawag doon ay conditional statement. Okay? So, yung material implication, conditional statement, if then, iisa lang yun. Now, ano yung tinatawag na paradox of material implication? Ang paradox of material implication ito. Okay? A false statement or proposition is implied, okay, or a false proposition implies any proposition, di ba? Taka niya? So, ang false na proposition bilang premise, nag-i-imply siya sa kahit na anong conclusion, mapa-true o mapa-false na conclusion.
Okay? Pangalawa, okay? Any true conclusion, any true proposition as the conclusion of the argument is implied by ibig sabihin, consequence siya o conclusion siya, is implied by any proposition, mapa-true o mapa-false, valid pa rin siya. Nako nyo? Yan yung tinatawag na paradox of material implication. Okay? Na siyang eventually magiging problema ng mga logicians pagpasok ni Clarence Lewis, at dito lilinawin niya yung problema ng paradox of material implication. Okay? At dito magpapakilala siya ng modal connecting. At yun yung pagpasok ng modal logic. Okay? So sana nadagdagan tayo ng ating kaalaman. Again, definitions ng sound, valid, and invalid arguments.